Okay, ito na! At eto na nga po, kapapasok lang na balita. Eto muna, bago pala yung isa, eto na po. Eto po ang totoong survey. Tugon ng Masa Survey, Okta Research. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa tunay. Huwag tayo sa binabayaran ni Bongo. Ha ha ha. Dito tayo sa totoo, Okta Research. Hindi tayo sa mga pulso. Kahit pag sinabing pulso, dapat nakaganyan. Ibig sabihin, pag pulse, ganyan po yan. Pulse, anong pulse mo? Patay ka na. Pag nakaganyan po, alam na. Hi friends, and not friends, and not friends. Kaya wag po tayo magtitiwala, dito lang tayo sa Okta Research. Dahil ang Okta Research talagang katiwa-tiwala yan kaysa sa mga ganyan-ganyan, pulso. Ay, yari ka kay Dan Fernandez. Salamat para Eduardo. Ito po, tugon ng Masa Survey, Okta Research, April 2 and 5. 60%, 6 out of 10 Filipinos trust the Marcos administration. Kita nyo na? Yan ang totoo. 59% satisfied with Marcos administration performance. Alam nyo kasi, yung ginawa nilang survey na pabor sa kanila, paano po mangyayari yon? Sila rin ang mga nanglabas na ang mga Pilipino, almost 82% ay pabor managot si Digong sa ICC. At mataas din po ang porsyento na sinasabi na si Sara Duterte ay kailangan ma-impeach. Tapos ang bigla po naglabas sila na mababa ang percentage ni Pangulong Bongbong Marcos. Which is hindi po nagtatali. Paano mangyayari yon na mababa si Bongbong Marcos pero yung mga issue po na yung mga issue po na dinudulot ni Pangulong Marcos para sa ating mga kapwa Pilipino ang pagbibigay hustisya ay mataas ang pabor ng ating mga kababayan. Hindi po nagja-jibe ang sinasabi nila. Kaya eto po, dapat ganito. Kung mataas po talaga ang nagsasabi na galit sila kay Pangulong Marcos, dapat mataas din po ang porsyento ng ayaw sa impeachment. Mataas din po ang porsyento na ayaw nila na nasa ICC si Digong. Pero hindi po. Gusto ng mga Pilipino na ma-impeach si Sara. Gusto ng mga Pilipino magdusa si Digong sa ICC at malitis. Hindi po nagja-jibe. Kailangan po sa bawat data nagja-jibe yan. Paano mo nakukuha ng ganon? Paano iba yung pag tinanong mo? Halimbawa, suportado mo ba si Bongbong Marcos? Opo, sumusuporta ko. Yung mga ginagawa niya, ngayon, may impeachment si Sara, ay, yan po, hindi ako sumusuporta niya. Si Digong, yung pinadala niya, ay, hindi po dahil pinadala ni Bongbong Marcos yan. Sabi mo, sumusuporta kay Bongbong Marcos. Oo, sumusuporta ako. Ulitin ko yung tanong mo. Ang gulo mo eh. Ulitin ko. Okay po ba kayo kay Bongbong Marcos? Opo. Hoy, Sir Benji! Kuya Benji! Mag-subscribe kayo kay Benji ha. Kuya Benji! Thank you, Kuya Benji. Oo, sumusuporta ako dyan. Magaling si Bongbong Marcos. Sinusuporta mo ba yung
ginawa niya, yung pumunta siya sa, ano, pinapunta niya si Digong sa ano, ay, hindi ako sumusuporta niya. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ha? Ano ba talaga? Ha? Lasing ka ba? O ako ang lasing? Ang gulo mo ah. Ayan po ah. Ito po ang tunay na survey. 60% naniniwala kay Pangulong Bongbong. 59% satisfied kay Pangulong Bongbong. At alam naman natin ang totoo. Huwag na tayo magbangmangan dito. Mga libag, mga karayong, ha? Ito lang, ha? Kukwento na naman ako. Magkukwento na naman ako. Ang gara ng pahinga ko, eh, no? Ang gara ng pahinga ko, kwento. Sabi ng anak ko, Nyolo, ano daw yung kantang TIITIO? Ano po yan? Yan po ang alpabetong pambata at matanda. Ngayon, ito po. Ito po kasi, ang hindi makaya ng fake news ng mga DDS. Mga DDS, kahit kailan, mga DDS, lahat ng mga DDS media ni Sara, gumising kayo sa realidad. Ang realidad ngayon, mababa na. Ayan, nakita nyo naman po. Araw-araw pinagtsatsagaan ko po pumunta sa mga gasoline station, i-update kayo palagi. Pinagtsatsagaan ko na pumunta sa mga bigasan, i-update kayo palagi. Kasi po, pinapakita namin sa inyo, lahat po kami ng mga vloggers, kasama yan si Kuya Benji na napaka-pogi, si Kuya Benji Contreras na mag-subscribe po kayo dyan, kasama natin yan. Loves na loves ko yan. Kuya Benji, love you ha. Diba? Ipinapakita po natin dito ang totoong data. Ang totoong data po na mababa po ang bigas. Sabihin mo nang wala po yung 20 pesos na bigas. Sabihin mo nang ang bigas ay 33. Ano ba ang 33 na bigas? Abot kamay na nating mga mahihirap yan. Ano ba yung 45 pesos na gasolina? Abot kamay na nating mahihirap yan. At bakit ba? Bakit ba? Why oh why? Delilah. Ma'am Cynthia, maraming salamat po. Bakit umaabot sa ganoong baitang ang mga presyo ng bilihin? Hindi nyo po natatanong. Nag-aral po ako ng economics at sa aking pag-aaral, kapag ganyan po ang mga presyo, kapag ganyan po ang presyo ng bigas, kapag ganyan po ang presyo ng gasolina, ibig sabihin po napakaganda ng ekonomiya at yan po ang hindi fake news ng mga DDS. Ang realidad po kasi ay mahirap po talagang i-fake news. Hindi naman po kasi tayo dito tatanga-tanga. Magpapanggap ang isang presidente, o sige, eto ang ano natin, sabihin mo, uutusan niya ang mga merkado, uutusan niya ang may-ari ng kumpanya na gasolina, babaan mo yan, babaan mo to, babaan nyo para maganda ang record ko. Hindi po ganon. Hindi po susugal ang ating mga kumpanya dyan. Kung ano ang iain nila yan. Ang mga may-ari ng gasolinahan, ganito po ang nakuha nila, yun po ang ilalagay nila. So nilalagay po nila ngayon 45, 46 ang gasolina. Ganyan po katotoo yun. Yung ibang magsasaka 33, 35. Dati po nasa 50 tayo. Nakaraan nga po,
Nakaraan nga po, bumili yung misis ko ng bigas. Hinabol siya, akala niya nahablutan siya ng cellphone. Hinabol siya na nagtitinda ng bigas. Akala niya, kulang ang binayad niya. Nagulat ang asawa ko dahil sanay siyang bumili ng bigas para sa amin. Binigyan pa siya ng sukli. Ma'am, may sukli pa kayo. Ha? Bakit? Di ba lagi naman ako dito suki? Ba't may sukli ako? Sabi niya, bakit may sukli ako? Lagi naman ako dito. Hindi niyo ba ako Hindi po, ma'am. Bumaba na po yung bigas natin. May sukli na kayong 150. Biro mo, may sobra na. Oh. Sa pag nagpapakasya yung mga motor, dati ang gas, 300, 400. Ngayon, mapupuno mo na yung motor mo. Sa mababang alaga. Yan po ang hindi nila mape-fake news. Oh. Yan po ang katotohanan. Yan po ang mahirap pikiin. Sara, hindi mo makakaya yan. Dahil ikaw, sanay ka magnakaw. Si BBM, sanay siya na magpakain ng tamang presyo. Sanay siyang alagaan ng mga Pilipino. Ikaw, demonyo ang pamilya mo. Diba? Kasi nga po, hindi nila nagigets yun eh. Hindi nila nagigets. Huwag na natin sama yung 20 pesos na bigas. Huwag na natin sama yan. Sa realidad tayo muna. Huwag natin kunin yan 20 pesos dahil subsidy. Subsidize yan ng gobyerno. Kumbaga yung tinalakay nga natin, paluguin kukunin ng gobyerno para makakuha pantawid gutom sa ating nangangailangan ng mga kababayan. Pero ikot nyo yung paningin nyo. 32, 33 na bigas. Saan ka makakakita niyan? Oh, 45 na gasolina. Saan ka makakakita niyan? Papayag ba ang mga namumuhunan? Papayag ba ang mga negosyante na magsinungaling sila na ang gasolina dapat talaga ay 60, 55, 50? Bababa nila ng 45 para lang gumanda ang record ni Pangulo? Oh, hindi ganon. Hindi nila isusugal yan. Yung po kasi ang realidad. Mababa, magandang ekonomiya, tumatakbo ng maayos, ang supply and demand ay maayos. Yan po ang napag-aralan ko sa economics. Di ba? Yan ang pag-aralan ko. Gusto nyo ba matuto ng economics? Bumili po kayo ng Del Monte. Alisin nyo yung balat. Makikita mo po doon. Del Monte Economics. Hi friends and not friends and not friends. Oh, di ba? Okay, eto na yung ang tanda mo na. Eto na ha. Eto na po. Ang kontrobersyal at pinag-uusapan. Ano ba ang itsura ng bigas? Para ba yung puday ni Maharlika na nangingitim at may green? Tingnan nyo, kung katulad ba ng puday ni Maharlika ng pakangkang na may tumutulong green at talaga pong umalingaw sa langsa. Tingnan nyo po ang 20 pesos na bigas hatid ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po, papakita ko sa inyo. Kung katulad ba ng puday ni Maharlika na nangingitim, na medyo may tumutulo, na may plema. Bibenta sa publiko sa halagang 20 pesos kada kilo. Isa sa amin ngayon dito para malaman natin
kung anong itsura ng bigas na ito kapag nasaing na. Ayan na po kitang-kita nyo, sinaing. Ayan po bawal tayo sa fake news. Realidad, totoo, akto na pagsaing. Eto po. Ito yung itsura ng 20 pesos na bigas pag Oh. nasaing na. Kung mapapansin nyo Oh. sa lalapitan, meron pa siyang mga palay husk o yung outer covering ng butil ng bigas. Oh. Ayon sa National Food Authority, kaya raw ganito yung itsura nito kasi dumaan ito sa mas kaunting proseso kumpara doon sa mga primera klaseng bigas. Ngayon, titikman natin para malaman natin kung ano ba ang lasa ng bigas na yan. Nakasandok na ako kanina. Ay, nakakamiss naman si Pinyol. Pinyol, nakakamiss. Nakakamiss naman, Pinyol. Walang mga yung gumagalaw. Pinyol! Digong! Nasaan yung mga gumagalaw? Yung gumagalong ganun, no? Asa na? May mga, bukbok? Oh. Putek kayo mga DDS. Sara, Ayan, kakainin, Oy, Jemay, hayop daw kayo. Kumakain kayo yan, mga hayop. Oh, sabi ni Sara yan, Huwag nyo akong Sabi ni Sara, kumakain ng 20 pesos na bigas, mga hayop. Ayan na po, kinakain na po ng isang hayop. Pakanoorin natin. Panoorin po natin, kakainin ng isang hayop. Tikman na lang natin. Ayan po, tinikman ng isang hayop. Kita nyo naman po, live na live, tinikman ng isang hayop, sabi ni Sara Duterte. Kita nyo po, live na live po. Wala pong putol, wala pong cut. Tinikman ng isang hayop. Diretso pa natin ang pagtikim ng mga hayop. Just like any usual rice that we eat, wala siyang masangsang na amoy. Oh! Katulad din daw po ng mga usual rice o yung mga nagkalat na rice na pag sinasayang mo, ganun din. Walang masangsang na amoy. Pinyol! Digong! Ano? Uy! Walang garapata! Uy! 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 Pinyol! Wala siyang kakaibang lasa. Yung lasa niya yung kagaya ng bigas na nabibili natin sa mga palengke. Ngayon, talagang hindi mo maiiwasan. Yan kinakain po talaga. Kinakain talaga nila, Eto naman po, ginawa na to dati. Pero yung dati po, talagang pinakita nila. Teka pa, makita ko lang, ikukumpara lang natin. Katuwaan lang ba? Katuwaan lang. Katuwaan lang, Katuwaan lang. Katuwaan lang ba, Pinyol? Katuwaan lang, Pinyol, katuwaan lang, ang mga bukbok sa bigas na ito na hawak ni Agriculture Secretary Mike Pino. Oy, nakakamiss naman yung mga guwarapata sa bigas. Nakakamiss naman, Pinyol, Nakakamiss naman, Nakakamiss naman, garapata sa bigas. Nakakamiss naman, Pwede ko bang isain? Yes. Ano? Pwede ko bang kainin? Yes. Yes, pwedeng isaing. Yes. Pwedeng kainin. Yes. Nakaweting naman talaga. Putik ako. Hindi ko sasaing niya, putik. Tinasahan na ng mga garapata, kakainin mo? Hindi naglips to lips kayo ng mga garapata. Xi Jinping. Biro mo, ganyan po tayo binaliw dati. Ganyan tayo inuto-uto. Biro mo, pinakain tayo, kalips-lips natin, mga garapata.
makakita nun. Di ba? Putik na, virgin na ng garapata bago tayo. Makakita nun. Grabe, no? Nauna pang virgin na ng garapata bago ko mo matikman. Sis! Sis! Shish! Diretso natin to. Kasi sa National Food Authority, yung iba kasi mga bigas, dumadaan pa yan sa polishing, Yes. whitening. Etong bigas na to, kumbaga, eto yung basic lang na pagsala nila ng bigas. Kaya ganito ang itsura niya compared dun sa ibang mga bigas. Kaya Yung sinasabi, ayan, kita nyo, Ano sinasabi nyo maitim? Budhi nyo maitim. Ano? Sino ngayon ang maitim? Ang budhi nyo na ang maitim. Ang pagkatao nyo na ang maitim. Di ba? Ayan Ayan yung sinasabi nyo, kinakain ng mga hayop. Yan. Sabi nyo, mga hayop walang dapat ipag-alala ang mga consumer dahil ayon sa Department of Agriculture, fit for consumption ang mga bigas na ito. Mula dito sa Quezon City, ako si Bernadette Reyes. Kita mo, kinain ni Bernadette Reyes at ng mga DA. Department of Agriculture. Ganyan po katotoo dapat. Pakita pa natin. Pakita natin ng, ayan Yan po, Yan po ang 20 pesos. Ganyan po kaputi. Hindi po yung biro mo na fake news kagad sila. Hindi pa nilalabas, pinake news na nila. Ayan kalalabas lang po ngayon. Yan po ang katotohanan. Doon tayo sa totoo. Ayan, kinain po. Pati nung media, hindi daw po masangsang, mabango. Parang girlfriend mo na bagong ligo. Diba? Yung panahon ng 90s, tumawag ka, meron kang 3.25. Hello? Sweetie Pie, nasan ka na? Andito na ako sa tagpuan, ha? Diretso na ako dun. Andito na, maliligo na ako. Sige, kita na lang tayo. May pera ka ba dyan? Oo, sapat na to para umarkila ng sako sa luneta. Talaga? Sige. Kita tayo sa dating tagpuan sa may abinida. Okay. Maligo na ako. Una na ako, Sweetie Pie. Tapos, pagdating ng girlfriend mo, ang layo pa lang. Ang bango-bango, amoy Johnson & Johnson's baby cologne, kulay blue. Diba? Ganon ang amoy netong bigas na to. Ang puti-puti. Ngayon, sasabihin ni Sara ngayon, ang bigas ay para sa hayop. Ikaw ang hayop, Sara Duterte! Ano? Ikaw ang hayop! Ano yun, Roland? Bawal ang Palmolive. Makikibuloy tayo niyan. Yan po ang totoo. Yan po ang bigas ng Pangulo. Yan po ang, dito lang po tayo sa totoo. Huwag na po tayong maniwala sa mga taong katulad ni Sara Duterte na perwisyo lang na lipunan. Pero mo sasabihin mo, pagkain ng hayop yan? Anong klase ka? Coming from the Vice President, sasabihan mo yan? Pinipintasan mo yung mga magsasaka? Pinipintasan mo ang mga trabaho nila? Pinipintasan mo yung araw-araw nilang pagpapagod? Tapos ikaw, hindi ka para marunong magluto? Tapos sasabihin mo, pang hayop, hindi ka nga marunong magsaing, hayop ka? Diba?
paano ma-distinguish yung pangit na rice hindi ka nga marunong magsaing? Puro ka demonyo ang dinudulot ni Sara Duterte sa atin. Kaya nga po talaga dapat ma-impeach na yan. Wala na. Nag-aano na lang yan. Nag-aarap na lang ng damay sa atin yan. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay